King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 317. Ang utos ng chapter leader. Zhao Fang, halika at mamatay. Sumigaw ang fan-flying bandit na may nakakalason na hitsura sa kanyang mukha nang sa wakas ay naabutan niya si Zhao Fang. Naunawaan ni Zhao Fang ang Lightning Inheritance at may Yin Shadow Cloak kaya ang bilis niya ang pinakamagaling sa mga taong naruroon. Ang mga may bilis na maihahalin tulad sa kanya ay ang head lamang ng pamilyang Yonside at ang fan-flying bandit. Bilang personal na disipulo ng Watermoon Pirate, ang fan-flying bandit ay napakabilis. Chapter leader, ingat ka, ang bandidong ito ay puno ng pandaraya. Dumating si Dai Ye matapos masugatan ng husto ang isang elder na true human rank ng kaaway at sinubukang tulungan si Zhao Fang. Ang pinakamahalagang gawain ni Dai Ye ay suportahan si Zhao Fang, kasama ang kanyang kaligtasan. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Ang lakas ni Dai Ye ay mas malakas kaysa sa naisip niya at halos hindi siya mas mahina kaysa kina Yunsha at Chen Mengzhen. Dai Ye, tumulong ka sa pagliligtas kay Teniente Chen, kaya ko na ang bandidong ito. Ang boses ni Zhao Fang ay naglakbay sa lugar ng enerhiya ng kaisipan ni Dai Ye. Medyo nag-alinlangan si Dai Ye, ngunit umalangaw-ngaw ang boses ng chapter leader sa kanyang ulo at puno ng kaayusan. Sige. Tumalikod si Dai Ye at pumunta sa 100 Flower Chapter para iligtas si Chen Mengzhen. Kung mailigtas nila siya, ang Iron Blood Religion Chapter ay magkakaroon ng isa pang tenyente at magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang sitwasyon. Ang tanging problema ay mayroong isang true human rank at dalawang kalahating hakbang na true spirit realm cultivator na nagbabantay kay Chen Mengzhen. Habang sinisingil ni Dai Ye ang isa pa, dumating ang isa pang eksperto sa true human rank para harangan siya. Ang pangunahing punto ng sitwasyon ay sa pagitan ni Zhao Fang at ng fan-flying bandit. Ang head ng pamilyang bahagi ng Yun ay pinigilan ni Yunsha at ng kumpanya. Hinawakan ni Dai Ye at iba pa ang mga eksperto mula sa 100 Flower Chapter at sama-samang lumaban. Kasalukuyang balanse ang dalawang panig, ngunit ang kalaban ay mayroong fan-flying bandit na puno ng mga nakakatakot na pakulo. Kapag hindi na siya mapigilan ni Zhao Fang, magiging isang panig ang sitwasyon. Masyadong mataas ang pinsala ng fan-flying bandit sa mga normal na true human rank cultivator. Kahit isang tenyente ay nahuli. Sa sandaling ito, si Zhao Fang at ang fan-flying bandit ay parehong nagkatinginan at ang kanilang true spirit chi ay naging masiksik habang sila ay nagbigay ng pressure na naging dahilan upang hindi makalapit ang ibang nasa malapit. Ang iba pang mga eksperto mula sa ibang puwersa ay lihim na nanonood sa labanang ito. Fan-flying bandit, natalo ka sa akin noong nakaraan at nawalan ng braso. Hindi ka pa rin nagbabago. Sa pagkakataong ito, puputulan ko ang kabilang braso mo at pupulutin ang iyong paglilinang. Tumayo si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang kumikislap ang kanyang mga mata. Anong yabang? Ang 100 Flower Chapter, ang Yonside Family at ang Iron Blood Religion Chapter ay natigilan lahat. Mula sa kanilang pananaw, si Zhao Fang ang mas mahinang panig. Mula sa tono ni Zhao Fang, ang fan-flying bandit ay natalo sa kanya noon. Totoo ba ito o mali? Natalo ng bagong chapter leader ang fan-flying bandit at pinutol ang isang braso niya. Marahil ay hindi totoo, si Zhao Fang ay nakalusot lamang sa true spirit realm, ibig sabihin bago siya ay nasa ascended realm. Hulaan ng tatlong puwersa. Nang marinig ang sinabi ni Zhao Fang, umungal ang fan-flying bandit at napuno ang kanyang mukha ng hangarin na pagpatay. Ang araw na iyon sa Transverse Water Bay, kung saan natagpo niya ang kanyang pagkatalo, ay ang pinaka-nakakahiya na bagay sa kanyang buhay at sinabi ni Zhao Fang sa lahat. Nang makita ang ekspresyon ng fan-flying bandit, nagulat ang lahat. Totoo ba talaga? Mamatay. Ang fan-flying bandit ay napaungol habang siya ay sumabog. Ho! Ang Watermoon God Peach fan sa kanyang kamay ay iwinagayway at lumikha ito ng mga nakakatakot na alon na tila tumitimbang ng milyon-milyong kilo at maaaring sirain ang anumang bagay na dadaanan nito. Ang Watermoon God Peach fan ay, pagkatapos ng lahat, ang tanging nakakasakit na item ng Watermoon 4 Treasures at ang mga kakayahan nito sa pag-atake ay nakakasira. Maging ang mga nasa True Mystic rank ay maaantig ng gayong pag-atake. Shoo!
Kumikislap ang figure ni Zhao Feng at ang Yin Shadow Cloak sa likod niya ay pumutok. Weng! Shua! Shua! Ang figure ni Zhao Feng ay naging tatlong figure. Ang tatlong figure na eksaktong kapareho ni Zhao Feng ay naging tatlong kidlat na tumungo patungo sa Fan Flying Bandit. Ito ang nakatagong kakayahan sa Yin Shadow Cloak, ang Yin Shadow Doppelgangers. Ngayon na ang antas ng cultivation ni Zhao Feng ay sapat na, maaari niyang gamitin ang lihim na pamamaraan na ito ng Yin Shadow Cloak. Kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi makita kung alin ang tunay na Zhao Feng sa maikling panahon. Kayong lahat, mamatay. Kinawayan ng Fan Flying Bandit ang kanyang fan at binalot ng mga alon ang tatlong Zhao Feng. Kahit na ang tatlong True Human Rank Cultivator ay mahihirapang maka-address ng ganap na hindi nasaktan. Boom! Boom! Dalawa sa Yin Shadow Doppelgangers ang agad na nawasak nang makalapit sila sa Fan Flying Bandit habang ang pangatlong Zhao Feng ay naubusan ng range. Saan ka tumatakbo? Dinilaan ng Fan Flying Bandit ang kanyang mga labi at mabilis na sumunod. Boom! Ang pangatlong Zhao Feng ay pinatay ng isang fan. Sa wakas ay napagtanto ng Fan Flying Bandit na may mali. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng, tiyak na hindi siya papatayin ng isang fan. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang kanyang mga kalkulasyon at lakas. Shua! Isang asol na buhok na kabataang nakaupo sa isang lotus ang lumitaw ng wala saan. Hindi makakalimutan ng isa na ang Yin Shadow Cloak ni Zhao Feng ay may kapangyarihan ng invisibility. Nagkagulo ang mga tao at napahiyaw ang mga nakatataas na echelon mula sa tatlong puwersa. Direktang lalabanan ba ni Zhao Feng ang Fan Flying Bandit? Siyempre hindi. Matapos ang 360 pagliko, agad niyang itinapon ang Fan Flying Bandit at umaksyon patungo sa Daang Flower Chapter. Target. Iligtas si Chen Mengzhen. Nang banggitin ni Zhao Feng kung paano niya natalo ang Fan Flying Bandit noon at tila hawak niya ang tagumpay sa kanyang mga kamay, iyon ay para magpanggap na lalabanan niya ang Fan Flying Bandit. Sinong mag-aakalang hindi talaga siya lalaban? Ang lahat ng ito ay nilikha para maitapon niya ang Fan Flying Bandit. Zhao Feng laban sa Fan Flying Bandit. Hindi siya masyadong tanga para gumawa ng isang bagay na walang pakinabang sa kanya. Hindi ito gaanong makakaapekto sa buong sitwasyon maliban kung matatalo niya ang Fan Flying Bandit sa maikling panahon. Ngunit ang problema ay ang Fan Flying Bandit ay isang beses na natalo ni Zhao Feng at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Ang parehong taktika ay hindi magtatagumpay ng 2 beses. Sa puntong ito, nagtagumpay si Zhao Feng sa pagtapon sa Fan Flying Bandit habang umaarangkada siya sa grupo ng 100 Flower Chapter. Ring of Lightning. Boom! Ang mga ripples ng kidlat ay ipinadala mula sa katawan ni Zhao Feng at pumunta sa bawat direksyon. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay halos lahat ay pinatay. Sa tulong ni Zhao Feng, napalapit si Dai Ye kay Chen Mengzhen. Ang plano ay nagtagumpay ng paunti-unti. Ang mga cultivator ng Iron Blood Religion Chapter ay tuwang-tuwa at puno ng pag-asa. Kung lalapit ka ng isang hakbang, papatayin ko siya. Inabot ng True Human Rank Expert mula sa 100 Flower Chapter at kinapitan ang leeg ni Chen Mengzhen. Tumigil ang mga yabag ni Dai Ye. Hindi niya alam kung itutuloy o atres. Zhao Feng, hindi ka magtatagumpay. Sumakay ang Fan Flying Bandit mula sa likuran. Kinakalkula ni Zhao Feng ang oras at distansya pagkatapos ay inutusan si Dai Ye. Sumugod at iligtas siya. Medyo nag-alinlangan si Dai Ye, ngunit ito ay utos ni Zhao Feng kaya kinailangan niyang umakbay kay Chen Mengzhen. Nagbago ang mga ekspresyon ng maraming matataas na echelon mula sa Iron Blood Religion Chapter. Wala bang pakialam ang chapter leader sa buhay ng tinyente? Isang kaaway sa True Human Rank ang humahawak sa buhay ni Chen Mengzhen. Kung sapilitin silang papasok, tiyak na papatayin niya si Chen Mengzhen. Dito na ba ako mamamatay? Napakawalang emosyon nitong bagong chapter leader. Isang pait ang lumitaw sa bibig ni Chen Mengzhen habang siya ay puno ng kalungkutan. Ang malamig na utos ni Zhao Feng ay halos nagpalamig sa puso ng mga miyembro ng Iron Blood Religion. Tanging ang Fan Flying Bandit lang ang tila biglang may naalala at ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Patayin ang babaeng iyon.
Nakipag-away siya kay Zhao Feng noon at alam niya kung gaano katikot ang kabataang ito. Gayunpaman, huli na ang kanyang babala. Si Zhao Feng ay nakatayo sa three-flowered treasured lotus at ang kanyang malabong asol na kaliwang mata ay parang walang limitasyong malamig na lawa. Pinuno ng malamig na layunin ang mundo ng enerhiya ng pag-iisip. Ang true human rank na may hawak kay Chen Mengzhen ay suminok nang tumingin siya sa mata ni Zhao Feng. Kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang kaliwang mata ni Zhao Feng na naging malamig na kalaliman na bumabalot sa kanyang kamalayan. Matapos maabot ang True Spirit Realm, ang kapangyarihan ng spiritual eye ng Diyos ay tumaas ng malaki. Plop! Ang True Human Rank expert na may hawak kay Chen Mengzhen ay bumagsak sa lupa na basang-basa sa pawis at nakaramdam ng pagod. Puno ng gulat at takot ang kanyang mga mata. Ni hindi niya maiangat ang katawan niya. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat. Ang nakita lang nila ay ang sulyap ni Zhao Feng sa True Human Rank expert at ginawa nitong gumuho ang huli. Kaagad na sinundan iyon, ang dalawang kalahating hakbang na True Spirit Realm Cultivator sa tabi ni Chen Mengzhen ay nahimatay. Nakakatakot ang bloodline ng mata. Huminga ng malamig ang head ng pamilya ng Yunside. Si Yunsha, Elder Gao at ang iba pang matataas na echelon ng Iron Blood Religion Chapter ay nataranta. Dahil ang taong nasadyep, si Chen Mengzhen ay nanginginig ng nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ba ang bloodline ng chapter leader? Saglit na natulala si Dai Ye bago siya nag-react at matagumpay na nailigtas si Chen Mengzhen. Hua! Ang mga miyembro ng Iron Blood Religion ay nag-react at naghiyawan sa tuwa. Kapag nailigtas si Chen Mengzhen, magbabago ang sitwasyon. Ang pagpasok ni Zhao Feng sa labanan at ang pagpatay sa isang true human rank, ang pagtapon sa fan-flying bandit at ang pagliligtas kay Chen Mengzhen ay nakahinga lang siya ng 10. Nangangahulugan ito na sa loob ng 10 paghinga, binago ni Zhao Feng ang kinalabasan. Zhao Feng, walang saysay na iligtas mo siya. Nalasan siya ng aking sky softening collapsing powder. Hindi siya magkakaroon ng anumang lakas sa pakikipaglaban sa loob ng 3 araw at ang lahat ng kanyang mga buto ay magiging putik. Ang tawa ng fan-flying bandit ay nagulat sa lahat ng naruroon. Nahuli niya si Chen Mengzhen ngunit nag-iwan ng isa pang trick kung sakali. Sky softening collapsing powder. Mula sa isip ni Zhao Feng ay lumabas ang impormasyon tungkol dito mula sa Mystic Flower Treasured Bible. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay naglalaman ng asensya ng Wicked Path at ang buong 100 Flower Chapter. Kumuha para sa akin ng laway ng makamandag na gagamba, squiggly clockstone, ihi ng kabayo, at 10 ice-elemented spiritual peel. Utos ni Zhao Feng. Naiintindihan mo, chapter leader. Kahit na hindi naiintindihan ng mga miyembro ng Iron Blood Religion, pumunta pa rin sila ayon sa chapter leader. Gayunpaman, habang nag-uutos si Zhao Feng, nagbago ang ekspresyon ng fan-flying bandit. Paano ito posible? Paano mo malalaman ang antidote sa sky softening collapsing powder? Ito ay isang sikreto na hindi sinasabi ng 100 Flower Chapter kahit kanino. Sa loob ng 10 paghinga, lahat ng mga miyembro ng Iron Blood Religion ay nakalap ng mga karaniwang bagay. Ang makamandag na laway ng gagamba, nagpapalamig na tableta ng yelo, kumakabit na bato ng orasan at iba pang karaniwang nakikitang mga bagay ay inilagay sa ihi ng kabayo at inihagis kay Chen Mengzhen. Naramdaman ni Chen Mengzhen na ang kanyang lumambot na katawan ay naging mas malakas at siya ay labis na natuwa. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay nahaharap sa pag-atake ng galit na fan-flying bandit. King of Gods, Kabanata 318. Pagputol ng isa pang braso. Walang ekspresyong binuksan ni Zhao Feng ang depensa ng three-flowered treasured lotus, na nagpabalot sa kanya ng 3 petals. Ngayong narating na niya ang True Spirit Realm, tumaas ang lahat ng epekto ng three-flowered treasured lotus. Beams of lightning. Ang mga arko ng kidlat na isang braso na makapal ay nadikit sa palad ni Zhao Feng at bumagsak patungo sa fan-flying bandit. Kahit na ang mga sinag ng kidlat ay hindi kasing talas ng Blade of Lightning, naglalaman ang mga ito ng maraming pinsala at masangkop para sa mga pag-atake sa ulo. Gayunpaman, siya ay nakatadhana na magkaroon ng isang mahirap na labanan na harapin ang fan-flying bandit. Alam ng fan-flying bandit ang mga pakulo ni Zhao Feng at may plano. Basag.
Ang Watermon God Peach fan sa kanyang kamay ay naging isang payong na umikot at nagpalihis sa kidlat ni Zhao Fang. Ang Watermon God Peach fan ay maaaring maging isang umbrella-shaped defensive state, ngunit ang kahinaan lamang ay nakaharang lamang ito ng mga pag-atake mula sa isang direksyon at hindi pati na rin ang three-flowered treasured lotus. Noong huling beses sa Transverse Water Stronghold, hindi man lang inisip ng Fan Flying Bandit ang tungkol sa depensa. Sa puntong iyon, gusto lang niyang talunin ang lahat ngunit minamaliit ang kalaban at nalinlang ni Zhao Fang. Higit pa rito, ang hypnosis patungo sa Fan Flying Bandit ng Three-Flowered Treasured Lotus ay hindi gaanong epektibo kaysa sa Fan Flying Bandit noon. Sa huling laban, pinapagod ni Zhao Fang ang Fan Flying Bandit sa amoy ng hypnosis at sa wakas ay nakahanap ng depekto sa kanyang God's Spiritual Eye. Sa makatuwid, pagkatapos bumalik ang Fan Flying Bandit sa kanyang paksayon, lumikha siya ng isang antidote na maaaring labanan ang 60 hanggang 70% mga amoy mula sa Three-Flowered Treasured Lotus. Hindi lang ako gumawa ng antidote, naghanda din ako ng isang kakaibang soul item na maaaring magpapataas ng resistensya ko sa mental energy. Ang Fan Flying Bandit ay may katangahan sa kanyang mga mata. Ang Three-Flowered Treasured Lotus ni Zhao Fang ay sasagutin ng kanyang antidote at ang mental energy ni Zhao Fang ay sasalungat sa kanyang soul item. Maaaring gamitin ng Fan Flying Bandit ang lahat ng kapangyarihan ng Watermon God Peach fan at hindi kailangang matakot sa mga normal na true human rank cultivator sa opensa at depensa nito. Higit pa rito, siya ay dumating handa sa oras na ito. Nagningning ang mga mata ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na ang opensa, depensa at bilis niya at ng Fan Flying Bandit ay perpekto lahat. Ang Fan Flying Bandit ay mayroong Watermon God Peach fan, na naging dahilan upang bahagyang mas malakas ang kanyang mga pag-atake. Ngunit si Zhao Fang ay may Three-Flowered Treasured Lotus, na nagpahusay sa kanyang depensa. Sa mga tuntunin ng bilis at paggalaw, ang dalawa ay parehong halos pantay. Sa paglipas ng panahon, ang labanan ni Zhao Fang at ng Fan Flying Bandit ay naging mas matindi at ang mga arko ng kidlat ay kumikislap sa lahat, na nagpapakibot sa puso ng mga nanonood. Sa isang tiyak na sandali, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God's Spiritual Eye at gumamit ng mental energy technique. Weng! Isang Buddhist bead sa dibdib ng Fan Flying Bandit ang nagbigay ng mahiwagang liwanag at tila narinig niya ang tunog ng mga Buddha sa tabi ng kanyang mata. Nanginginig ang figure ng Fan Flying Bandit at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gumamit si Zhao Fang ng mental energy sa kanyang mga kapintasan at kahit na ang Fan Flying Bandit ay mayroong soul protecting item, nahulog din siya dito. Ang mga item ng kaluluwa ay napakabihirang at may mga pagkakaiba sa lakas. Nasa peak mortal grade lang ang soul item ng Fan Flying Bandit. Damn it! Nakaramdam ng problema ang Fan Flying Bandit. Ang kanyang God's Peach fan ay napakalakas at marami siyang pamamaraan na matatalo kahit na ang ilang pinakamataas na eksperto sa true human rank. Ngunit taglay ni Zhao Fang ang Three-Flowered Treasured Lotus at ang God's Spiritual ay na perpektong sumalungat sa kanya. Sa totoo lang, ang Watermon God Peach fan ay maaari ding magpadala ng mental energy illusion dahil isa itong item ng Wicked Path upang madagdagan ang epekto ng iba't ibang lason. Gayunpaman, sinubukan ito ng Fan Flying Bandit sa ibang tao at gumana ito, ngunit wala itong epekto kay Zhao Fang. Sa sandaling ito sa oras, nakabawi na si Chen Mengzhen at pumasok sa labanan. Nakaramdam siya ng pasasalamat kay Zhao Fang at gusto niyang tulungan si Zhao Fang na harapin ang Fan Flying Bandit. Tumulong ka sa iba. Ang boses ni Zhao Fang ay narinig sa kanyang isipan. Naiintindihan mo, chapter leader. Tumingin si Chen Mengzhen ng malalim at magalang kay Zhao Fang. Noong nailigtas siya ng kabataang ito, naramdaman ni Chen Mengzhen ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang bloodline ng mata. Sa sandaling ito, matagumpay na nalabanan ni Zhao Fang ang mga pag-atake ng Fan Flying Bandit at kung siya o siyon siya ang kapalit niya, hindi ito magagawa ng maayos. Sa pagpasok ni Chen Mengzhen, nagsimulang umikot ang sitwasyon. Sina Chen Mengzhen at Dai Ye ay parehong mga eksperto sa antas ng tenyente na matagumpay na pumatay o malubhang nasugatan ang 2 o 3 true human rank cultivator. Pagkatapos noon, pumasok si Chen Mengzhen sa labanan ni Yonsha at tinulungan siyang sugpuin ang head ng pamilyang Yonside. Ang head ng pamilyang Yonside ay umungal sa galit,
ngunit kinailangan niyang walang magawang umatras kasama ang kanyang mga tao. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zhao Fang. Ang pagliligtas kay Chen Mengzhen ay talagang kritikal na punto. Matapos matalo ang pamilya ng Yonside, bumaba ang moral ng 100 Flower Chapter at agad silang nawasak ni Dai Ye at ng kumpanya. Chapter Leader, tutulungan kita. Ikinaway ni Dai Ye ang kanyang mga braso at mabilis na pumasok sa labanan. Sa mga tuntunin ng kahusayan sa labanan, si Dai Ye ay hindi mas mahina kaysa kay Yun Xia o Chen Mengzhen at hindi gaanong mas masahol pa kaysa sa Fan Flying Bandit. Pinigilan ni na Zhao Fang at Dai Ye ang Fan Flying Bandit. Zhao Fang, kung may kakayahan ka, halika kalabanan mo akong mag-isa. Ang Fan Flying Bandit ay umungal habang ang kanyang mga organo ay halos sumabog sa galit. Talagang ayaw niyang makitang matagumpay na ibalik ni Zhao Fang ang sitwasyon. Ano ang pakiramdam para sa parehong bagay na mangyari ng 2 beses? Ang bloodline power ni Zhao Fang ay 70 hanggang 80% na ginamit at isang mahinang malamig ngunit sinaunang at eleganteng tato ang lumitaw sa kanyang balat. Sa ilalim ng kanyang bloodline na kapangyarihan, ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay tila naglalaman ng nakakagigil na pakiramdam. Kasabay nito, sasalakayin din nito ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang Fan Flying Bandit ay napapagod at kahit na mayroon siyang soul item, masyadong malakas ang mental energy ni Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng pinagmumulan ng mental energy, si Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa iba sa parehong antas ng cultivation. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay hindi magagamit ng librere sa tulong ni Dai Ye. Nagkaroon ng oras si Zhao Fang na gumamit ng ilang mental energy skills. Pinagmasdan ng kanyang God Spiritual Eye ang mga kalapit na eksperto. Plop. Plop. Ang isa pang True Human Rank at ilang kalahating hakbang na True Spirit Realm Cultivator ay lumuhad sa lupa habang nawalan sila ng lakas at napatay o nahuli ng Iron Blood Religion Chapter. Ang labanan ay naging isang panig. Ang lakas ni Zhao Fang ay hindi ang pinakamalakas, ngunit may kakayahan siyang baguhin ang tubig. Ang kontra-atake ng Iron Blood Religion Chapter ay ganap. Ang 100 Flower Chapter ay natalo. Tumakbo ang pamilya Yonside. Sina Zhao Fang at Dai Ye ang responsable sa pagpatay sa Fan Flying Bandit. Ang Fan Flying Bandit ay nagalit. Ang pinagsamang pag-atake ni na Zhao Fang at Dai Ye ay naging dahilan upang siya ay bahagyang nasugatan. Fan Flying Bandit, sinabi ko sa iyo na puputulan ko ang isa pang braso mo at pipigilan ang iyong kultibasyon. Malamig na bulalas ni Zhao Fang at lumaban ng mas mabangis at mas mabangis. Ang laki ng Source of True Spirit sa kanyang katawan ay kapantay ng mga nasa unang yugto ng True Human Rank. Mayroon din siyang Bloodline Power, ang God Spiritual Eye at Lightning Inheritance. Higit pa rito, mayroon pa ring Mystic Flower Treasured Bible si Zhao Fang, na nagpapahintulot sa kanya na kontrahin ang mga pamamaraan ng Fan Flying Bandit. Ang Fan Flying Bandit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang Watermoon God Peach Fan ay nagsara. Shoo! 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 Ang Watermoon God Peach Fan ay nagpaputok ng 7 nakamamatay na armas. Ang 7 armas na ito ay alinman sa paghagis ng mga kutsilyo, makamandag na karayom o nakamamatay na mga sandata. Ang lahat ng ito ay napakabilis at nalampasan ang bilis ng tunog. Ang kanilang mga hiyawan ay nagpasakit sa tenga ng isang tao at mas mabilis kaysa sa bilis ng reaksyon ng karamihan sa True Human Ranks. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang isa sa mga sandata na ito lamang ay nakapatay ng isang normal na True Human Rank. Ang 7 sa mga ito sa teorya ay maaaring pumatay ng isang True Mystic Rank. Hindi maganda. Halos hindi napigilan ni Dai Ye ang 3 panghagis na kutsilyo at isang makamandag na karayom na dumaan sa kanyang buhok. Nagkaroon din ng hilera ng mga karayom na tumatakip sa lahat. Shua! Isang arko ng kidlat ang huni at kinaladkad ni Zhao Fang si Dai Ye papunta sa 3-flowered treasured lotus. Ding ding ding! Ang malakas na depensa ng 3-flowered treasured lotus ay nagawang harangin ang magulong pag-atake. Natakot din si Zhao Fang. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-react o kung protektahan lang niya ang kanyang sarili, si Dai Ye ay nasa matinding panganib. Salamat! Inilabas ni Dai Ye ang kanyang dila at nagpakawala ng hininga. Sa panahong ito,
Ang fan-flying bandit ay lumipad sa himpapawid at sinubukang tumakas na may puot at ayaw na nakasulat sa kanyang mukha. Una niyang inisip na ang 7 uri ng armas ay makakasakit o makakapatay kay Daiye, ngunit ang bilis ng reaksyon ni Zhao Fang ay napakabilis. Habang inilabas ng fan-flying bandit ang mga sandata na ito, may naramdaman si Zhao Fang. Fan-flying bandit, hindi ka makakatakas sa aming pagtugis. Ang tawa ni Zhao Fang ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa 12-dosenang milya. Mayroon siyang 3-flowered treasured lotus na maaaring lumipad ng napakabilis para sa isang maliit na halaga ng true force. Higit pa rito, ilalagay din ni Daiye ang kanyang true force sa 3-flowered treasured lotus para mapabilis ang bilis nito. Nalampasan ni Zhao Fang at ng iba pa ang mga fan-flying bandits at hinabol nila siya. Ang fan-flying bandit ay sobrang gulong-gulo at pagod. May ilang lugar sa kanyang katawan na nasusunog at umuusok. Ang pinakamahirap na bagay ay na si Zhao Fang ay magpapadala ng mental energy attack pagkatapos makakita ng isang depekto, na magpapakibot sa puso ng fan-flying bandit. Pagod na siya at ayaw na niyang lumaban. Sa kasamaang palad, wala akong malakas na long-range na armas. Bahagyang nalungkot si Zhao Fang. Ang Luo Haobao ay isang mortal grade na armas at hindi nito gaanong mabantaan ang fan-flying bandit. Hindi ito kasing husay ng pagpapadala niya ng mga arko ng kidlat. Chapter leader, hindi na siya magtatagal. Napangiti ng mahina si Daiye. Ang fan-flying bandit ay gumugol ng mas maraming enerhiya at siya ay mas pagod kaysa sa kanilang dalawa. Sa isang tiyak na sandali, natagpuan ni Zhao Fang ang pagkakataon at muling gumamit ng ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip. Ang pagod na fan-flying bandit ay may kaunting panlaban at ang mahiwagang liwanag mula sa Buddhist bead sa kanyang dibdib ay naging malabo. Shua! Nanginig ang kamalayan ng fan-flying bandit at kinaladkad ito palayo. Q. Sa susunod na sandali, isang talon ng kidlat ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang at lumitaw siya sa tabi mismo ng fan-flying bandit. Bago pa makapag-react ang fan-flying bandit, ang natitirang braso niya ay nilaslas ng kidlat ni Zhao Fang at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang Watermon God Peach Fan ay nahulog din gamit ang kanyang braso. Ang Watermon God Peach Fan at ang 3-flowered treasured lotus ay perpekto para sa isa't isa. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang at kukunin na sana niya ito. Meow meow. Tumalon ang maliit na paws ang magnanakaw at sa pagkalabo, kinuha ang Watermon God Peach Fan. Ang aking God Peach Fan. Ang mga mata ng fan-flying bandit ay ganap na namumula, sinunog niya ang kanyang True Spirit Chi at sinugod ang maliit na paws ang magnanakaw. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay kumislap at naging invisible. Sa puntong ito, ang lakas ng labanan ng fan-flying bandit ay hindi maaaring tumaas kahit na sunugin niya ang kanyang source of True Spirit dahil wala na siyang mga braso. Mabilis na bumalik si Zhao Fang sa 3-flowered treasured lotus para pigilan ang fan-flying bandit na magpakamatay. Gayunpaman, na-overestimated niya ang fan-flying bandit. Takbo. Sinunog ng fan-flying bandit ang kanyang True Spirit Chi na nagdoble sa kanyang bilis at tumilapon sa ere. King of Gods, Kabanata 319. Tian Yunji. Kahit na ang mga pamamaraan ng fan-flying bandit ay maihahambing sa isang normal na true mystic rank, wala siyang lakas ng loob na magpakamatay. Ang pagkawala ng kanyang magkabilang braso ay nagpaisip lamang sa kanyang mabuhay. Fan-flying bandit, pangalawang beses mo na akong ginulo. Sinabi ko na sa iyo noon na puputulan ko ang isang braso mo at pipalayan ko ang iyong pagtatanim. Malamig na hinabol ni Zhao Fang ang fan-flying bandit gamit ang kanyang 3-flowered treasured lotus. Dahil nasunog ang kanyang True Spirit Chi, ang bilis ng fan-flying bandit ay nalampasan ang antas ng True Human rank at mas mabilis pa siya ng kaunti kaysa sa mga normal na True Mystic rank cultivator. Ang distansya sa pagitan ni Zhao Fang at ng fan-flying bandit ay unti-unting naghihiwalay. Sa kasamaang palad, wala akong malakas na long-range na armas. Bahagyang nalungkot si Zhao Fang. Ang Luo Haobao ay hindi sapat para harapin ang fan-flying bandit, na umabot sa pinakamataas na True Human rank. Chapter Leader, ang 100-flower chapter ay natalo at ang fan-flying bandit ay nawalan ng 2 braso. Halos wala ng banta. Kung patuloy tayong sumunod, natatakot ako na. Babala ni Daiye. Mula sa kanyang pananaw,
hindi ka pani-paniwalang pilitin ang fan-flying bandit sa ganoong hakbang. Alam ni Zhao Fang ang ibig sabihin ng Daiye. Ang dahilan kung bakit ang fan-flying bandit ay walang desisyon na mamatay ay dahil mayroon pa siyang kaunting buhay. Kung wala ng buhay sa kanya, tiyak na susubukan ng fan-flying bandit na kalagkarin ang kanyang kalaban kasama niya. Susundan natin siya. Ngumiti si Zhao Fang. Ang kanyang espiritual na mata ng Diyos ay nakakakita ng hanggang 1,000 milya ang layo at ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay na maubos ang True Spirit Chi ng fan-flying bandit. Hindi nagtagal ay nawala sa paningin ang fan-flying bandit ngunit nakalock pa rin si Zhao Fang sa target, hindi nagpanik o nagmamadali. Hindi nakapagtataka. Tumalon ang puso ni Daiye habang nakatingin sa malamig na asol na mata ni Zhao Fang. Tila nakikita ito sa kanyang puso. Ang bloodline ng mata ni Zhao Fang ay hindi masusukat sa mga normal na pamantayan. Ang fan-flying bandit ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Parang may mata na nakatingin sa kanya mula sa langit pababa. Bumilis ang tibok ng puso niya at naramdaman niyang nag-freeze ang dugo niya. Ang walang limitasyong presyon ay tila bumaba sa kanya at sinisira siya. Bigla siyang lumingon at nakita niya ang isang eye of the sky na nakatingin sa kanya. Shua! Lumabo ang kanyang mga mata at nawala ang eye of the sky. Para bang isa lamang itong imahinasyon. Kung tama lang ang senses niya, sobrang nakakatakot ang eye bloodline ng kalaban. Anong nangyari? Napatalon si Zhao Fang sa takot. Noon lang niya ginamit ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang God's spiritual eye at sadyang naglock sa fan-flying bandit at nagdagdag ng mental energy pressure sa kanya. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman ni Zhao Fang na parang tumalon ang kanyang malay sa kanyang katawan at nasa langit na nakatingin sa ibaba. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay para siyang langit at lupa, nakatingin sa ibaba at kinokontrol ang lahat. Imahinasyon ko lang ba iyon? Bakit ang aking pinagmumulan ng enerhiya sa pag-iisip ay agad na nabawasan ng 10%? Nagulat si Zhao Fang. Kalahati ng oras na kailangan para gumawa ng tsaa mamaya, ang True Spirit Chi ng fan-flying bandit ay tumigil sa pag-aapoy at siya ay napagod. Napanatili ni Zhao Fang ang layo na 100 milya sa pagitan niya at ng fan-flying bandit. Hindi siya makikita ng huli o madarama ng kanyang espiritual na sense. Shoo! Mula sa bundok sa harap ay ang tunog ng paglipad. Isang lalaki at babae ang dumating sa view ng fan-flying bandit. Kailan ka nakahabol? Hindi, imposible ito. Nataranta ang fan-flying bandit. Sinunog niya ang kanyang True Spirit Chi. Paano kaya sila nahuli? Sa pagmamasid, ang fan-flying bandit ay nagpakawala ng hininga. Ang lalaki at babae ay hindi sina Zhao Fang at Daiye. Ang isa sa kanila ay isang kabataang may gwapong maputlang mukha. Nakasuot siya ng berdeng damit panglaban at may sinaunang talam sa likod. Katabi niya ang isang pulang babaeng nakasuot ng magandang labi. Nakita rin sila ni Zhao Fang sa pamamagitan ng kanyang God's spiritual eye. Ang pagtatanim ng kabataang nakasuot ng labanan ay umabot na sa mga unang yugto ng true human rank at ang kanyang edad ay nasa 30 taon lamang. Maaaring ang kabataang iyon ang nangungunang henyo ng pangunahing pamilya yon na Tian Yunshi. Isang taong may mga bloodline ng parehong Tian at Yun na pamilya at nasa ikatlong pwesto sa star ranking ng dakilang bansa. Iniwasan ng tingin ng fan-flying bandit ang kabataang nakasuot ng battle robe. Ang lalaki at babae ay nakaupo sa isang lumilipad na kabayo at dumaraan sa fan-flying bandit. Brother, grabe ang itsura ng taong iyon. Naputol ang magkabilang braso niya. Sino ang humahabol sa kanya? Nakikiramay ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Nang marinig ito, tumalon ang puso ng fan-flying bandit sa kanyang lalamunan. Ang mga kabataang nakasuot ng labanan ay hindi maiwasang tumingin sa fan-flying bandit. Maghintay. Isang malamig na boses ang biglang tumunog. Natigilan ang figure ng fan-flying bandit at pinilit niyang ngumiti. Ano ang kailangan ninyong dalawa? Ang mga kabataang nakasuot ng labanan ay tumalikod at siniyasat ang fan-flying bandit. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang taong ito at halatang hindi siya mapakali kapag nakatingin sa kanila. Nagtaas ng kilay ang binatilyong nakasuot ng labanan. Ikaw ba ay mula sa 100 Flower Chapter? Hindi pwede. Paano ako magiging bastos mula sa 100 Flower Chapter?
Ako ay isang elder mula sa Yonside family, ngunit dahil nakipag-away kami sa bakal na blood religion at natalo, hinabol nila ako hanggang dito. Maaari ba kayong dalawa na tumulong na harangan ang mga kaaway mula sa likod? Ang isang ito ay magpapasalamat magpakailanman. Ang fan-flying bandit ay sadyang nagpanggap na kumpiyansa at nagsimulang magsinungaling. Kung hindi siya nagkakamali, ang pamilya Yun at ang pamilya Tian ay nagkaroon ng magandang relasyon. Ang Tian Yunji na ito ay may mga bloodline ng parehong Yun at Tian family at isang walang katulad na henyo. Ang nakasuot ng labanang kabataang ito ay si Tian Yunji, na nakita ng fan-flying bandit dati. Ano? Nag-aaway ang Iron Blood Religion at ang Thousand Water Yun family. Papunta na kami sa Yonside family. Natigilan ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Nakikita na tayong lahat ay magkaibigan, maaari ba ninyong tulungan akong harangan ang mga kaaway na iyon? Nagmakaawa ang fan-flying bandit. Brother Tian, tulungan natin siya. Nakikiramay na tanong ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Gayunpaman, ang mukha ni Tian Yunji ay naging mas malamig kaysa dati. Bastos kang bandido, mamatay ka. Isang malamig at nangingibabaw na boses ang bumungad. Sa susunod na sandali, isang Asher blade ang iginuhit at isang arco ng blade light ang kumislap sa hangin. Binalot na ng invisible blade intent ang fan-flying bandit. Layunin sa pagguhit ng Sky Cloud Blade. Huwag. Puno ng takot ang ekspresyon ng fan-flying bandit. Nawala ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban nang makita niya ang layunin ng talam na iyon. Hindi man lang niya naisip na lumaban. Kung siya ay nasa kanyang tuktok at may Watermoon God Peach fan, marahil ay magagawa niyang lumaban. Ngunit sa puntong ito ng oras, wala siyang naisip na pigilan man lang. Shoo! Ang nagliliyab na liwanag ng talam ay tila tumatama sa mga ulap. Layunin ng talam. Ang simula ng layunin ng talam. Halos sapat na upang mabuo ang totoong Blade Chi. 100 milya ang layo, huminga ng malalim si Zhao Fang habang nakatayo sa three-flowered treasured lotus. Ang layunin ng talam at layunin ng espada ay parehong paniniwala sa enerhiya ng pag-iisip. Ang una ay gumagamit ng blade, habang ang huli ay gumagamit ng espada. Fush! Nahati sa dalawa ang katawan ng fan-flying bandit. Ang kasumpa-sumpa na fan-flying bandit ay dinungisan ang isa sa aking mga kamag-anak 3 taon na ang nakararaan. Bagamat hindi pa kita nakikita, ang iyong mga larawan ay kumalat sa buong lungsod. Malamig na tumawa si Tian Yunji. Siya ang fan-flying bandit. Ang alagad ng sikat na pirata ng Watermoon. Maswerte ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Hindi nakakagulat na agad siyang pinatay ni Tian Yunji. Bilang isang masasamang puwersa, ang 100 Flower Chapter ay may ilang mga mapanganib na pamamaraan na hindi maaaring bantayan. Kung ang ilang miyembro ay may malalakas na lason tulad ng Sky Softening Collapsing Powder, kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay maaaring mahulog dito. Kung mayroon ng mga ganoong item ang mga miyembro, ano ang mayroon ang fan-flying bandit? Ilang sandali pa, tumayo si Zhao Fang sa three-flowered treasured lotus at nakita si Tian Yunji at ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Salamat sa pagpatay sa bandidong ito. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at binati sila. Hindi niya nakilala si Tian Yunji at ang mga kasama, ngunit ang kaaway ng kalaban ay kaibigan nila. Higit pa rito, ang lakas at layunin ng talam ni Tian Yunji ay nakakuha ng paghanga ni Zhao Fang. Three-flowered treasured lotus. Sino ka? Malamig na inspeksyon ni Tian Yunji si Zhao Fang at ang kumpanya. Ito ay lalo na para kay Zhao Fang, na may hawak na three-flowered treasured lotus at Watermoon God Peach fan sa kanyang mga kamay. Tian Yunji, huwag kang mayabang. Ito ang bagong chapter leader ng Iron Blood Religion. Kung hindi namin inatake ang bandido noon, hindi mo siya napatay ng ganoon kadali. Malamig na sabi ni Daiye. Si Tian Yunji ay isa sa 10 bituin at ang nangungunang henyo sa pangunahing pamilyang Tian. Chapter Leader. Tumalon ang puso ni Tian Yunji. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang Iron Blood Religion, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang batang chapter leader ng Iron Blood Religion. Pwede bang? Ikaw ang maswerteng Zhao Fang na nakatakas sa kasal sa Flooding Lake City at pagkatapos ay kinidnap si Empress Qin.
Nagningning ang mga mata ni Tian Yunji at bumangon sa kanya ang layunin ng labanan. Sa sandaling ito, parehong sikat na junior sina Tian Yunji at Zhao Fang. Nireranggo pa nga si Tian Yunji bilang isa sa nangungunang 10 bituin. Bagamat wala si Zhao Fang sa listahan, ang kanyang ginawa ay nagulat sa bansa. Nakatakas siya sa kasal sa Flooding Lake City, inagaw si Empress Qin at naging pinakabatang chapter leader sa Iron Blood Religion. Ang lahat ng ito ay nagpalabo ng mga ilaw ng ibang juniors. Chapter leader, mag-ingat ka. Ang Tian Yunji na ito ay ang pinakamataas na henyo ng pangunahing pamilyang Tian at may linya ng dugo ng parehong pamilyang Tian at Yon. Naiintindihan niya ang layunin ng Talom at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nangunguna sa henerasyong ito. Palihim na sinabi ni Daiye kay Zhao Fang. Tumanggaw si Zhao Fang at pagkatapos ay hinawakan si Tian Yunji ng ilang pangungusap bago tumalikod at bumalik sa chapter. Kailangan pa rin siya ng Iron Blood Religion chapter. Brother Tian. Malinaw mong nilinaw na gusto mo siyang hamanin, ngunit bakit siya sumuko? Natatakot ba siya sa iyo? Tumawa ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Natatakot. Kanino ako matatakot? Gayunpaman, ang kanyang bloodline power ay pinilit pa ang aking bloodline. Dahil nagmamadali siyang umalis, mamaya na kami mag-spar. Sabi ni Tian Yunji. Sigurado ka bang magkakaroon ka ng pagkakataon? Isa siyang chapter leader at kailangan niyang kontrolin ang lahat. Tila nag-e-enjoy ang dalagang nakasuot ng pulang damit pabalik sa kanya. Talagang irerekomenda siya ng Iron Blood Religion sa Sacred True Dragon Gathering. At ang Xin Huang na iyon na tumalo sa akin noong 1 taon sa pamamagitan lamang ng isang kamay ay pinayagan akong mag-apoy sa aking layunin. Patutunayan ko ang lahat sa Sacred True Dragon Gathering. Huwag na lang, si Xin Huang ay isa ng mapaghimalang bituin ng Hilagang Kontinente at natalo lang sa head disciple, si Mo Tianyi mula sa Heaven Yuan clan ng 10 Great Forces. Si Mo Tianyi ay isang taong naging nangungunang 10 sa huling Sacred True Dragon Gathering. King of Gods, Kabanata 320. Pagsasama-sama ng lakas. Sa pagbabalik, inabot ni Zhao Fang at hinawakan ang eleganteng Water Moon God Peach fan habang ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakaupo sa kanyang balikat, na nagpapakita ng pagiging kapakipakinabang nito. Chapter Leader, ngayong mayroon ka ng 3-flowered Treasured Lotus at Water Moon God Peach fan, talagang magiging walang kapantay ka sa mga nasa parehong antas ng cultivation. Baka kaya mo pang labanan ang mga normal na True Mystic Rank Cultivator na iyon. Ngumiti si Daiye at binati siya. Sa Watermoon for Treasures, ang Watermoon God Peach fan ay dalubhasa sa opensa at ang 3-flowered Treasured Lotus para sa depensa. Ang mga kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol ay ang pinakamahusay na kombinasyon. Wala ring nakakaalam na nagmana rin si Zhao Fang ng Mystic Flower Treasured Bible. Ang Watermoon God Peach fan na ito ay napakatumpak at naglalaman ito ng 7 slots na maaaring mag-imbak ng 7 maliliit na nakamamatay na armas. Natanggap ni Zhao Fang ang mana ng Watermoon Pirate at mas naunawaan niya ang Watermoon for Treasures kaysa sa sinumang miyembro ng 100 Flower Chapter. Ang Watermoon God Peach fan ay maaari ding maging defensive na payong na hugis. Ang bagay na labis na nagpasaya kay Zhao Fang ay ang Watermoon God Peach fan ay maaari ding magpadala ng mga ilusyon ng enerhiya sa pag-iisip at dagdagan ang epekto ng mga diskarte sa enerhiya ng isip ng isang tao. Sa kabuuan, pagkatapos makuha ang Watermoon God Peach fan, wala nang anumang kahinaan si Zhao Fang. Sa pagbabalik, umupo si Zhao Fang sa 3-flowered Treasured Lotus at sinimulang pinuhin ang Watermoon God Peach fan. Ang Watermoon God Peach fan ay isang inheritance item na nangangailangan ng espesyal na kasanayan o bloodline para pinuhin. Sa pagkakaroon ng Mystic Flower Treasured Bible, halatang alam ni Zhao Fang kung paano ito pinuhin. Makalipas ang 1 oras, bumalik sina Zhao Fang at Daiye sa Iron Blood Religion chapter. Sa puntong ito, napino ni Zhao Fang ang 60 hanggang 70% ng Watermoon God Peach fan. Ang mga normal na armas ay hindi kailangang pinuhin. Maaari silang magamit ng walang anuman. Tanging mga inheritance item at iba pang natatanging item ang nangangailangan ng mga espesyal na kinakailangan. Sa pag-uulat sa chapter leader,
Ang 100 Flower Chapter at ang pamilyang bahagi ng yun ay umatras na may mapang wasak na pagkalugi. Sa pag-uulat sa chapter leader, nakuha namin ang 2 True Spirit Realm at 9 na kalahating hakbang na True Spirit Realm mula sa 100 Flower Chapter at Yonside family. Sa pagkakataong ito, ang 100 Flower Chapter ay aalisin sa 1000 Water Area at ang Yonside family ay hindi na makakalaban sa chapter. Umupo si Zhao Feng sa yulunan ng bulwagan at nakinig sa balita. Umupo sina Yun Xia at Chen Mengzhen sa tabi ni Zhao Feng na may pagkakomplikado sa kanilang mga mata. Nagpasalamat si Chen Mengzhen kay Zhao Feng at sinundan siya ng tapat. Bagamat ayaw ni Yun Xia, mas may pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ng lahat na ang bagong chapter leader ay nilusaw ang panganib at natalo ang magkabilang pamilya ng Yun at 100 Flower Chapter ng sabay. Inilibot ng mga mata ni Zhao Feng ang buong bulwagan at agad na tumahimik ang bulwagan. Naramdaman ng lahat ang pressure mula sa malamig na kaliwang mata ng chapter leader. Yun Xia, ikaw ang may pananagutan sa pamumuno sa isang grupo ng mga tao at pagpatay sa mga spawn ng 100 Flower Chapter. At least itaboy sila sa 1000 Water Area. Chen Mengzhen, responsable ka sa pagbabantay sa pamilya ng Yonside at sa iba pang puwersa. Kung may kakaiba, ay report sa akin. Walang emosyong hinati ni Zhao Feng ang mga gawain. Ngayong napagpasyahan na ang kinalabasan, nagsikap siya para sa katatagan at ganap. Kakatapos ko lang pumasok sa True Spirit Realm at ako ang bagong chapter leader. Kailangan kong dagdagan ang lakas ko para maayos ang sitwasyon. Si Zhao Feng ay may sariling plano. Hindi ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas ngayon. Halimbawa, hindi lahat ng kanyang bloodline na kapangyarihan ay ginamit at ang kanyang source of true spirit ay hindi galit na ipinakalat. Una, kailangan niyang pagsamahin ang kanyang cultivation at kailangan din niyang maglagay ng ilang nakatagong card. Hanggat may sapat na oras si Zhao Feng upang pinuhin ang Water Moon God Peach Fan, pagsamahin ang kanyang source of true spirit at tipunin ang asensya ng Mystic Flower Treasured Bible pati na rin ang Lightning Inheritance, ang kanyang lakas ay aabot sa ibang antas. Sa parehong araw, ang Iron Blood Religion Chapter ay naglagay ng mas maraming enerhiya sa pagpatay sa mga mula sa 100 Flower Chapter. Sa loob ng kalahating buwan, ang 100 Flower Chapter ay halos ganap na nawasak at kakaunti lamang ang mga tao ang nakatakas mula sa lugar ng 1000 Water. Ito ay dahil binibigyan ni Zhao Feng ang Water Moon Pirate ng mukha at hindi nagpa siya na patayin silang lahat. Sa panahong ito, maingat na kumilos ang iba pang puwersa ng 1000 Water Area. Si Chen Mengzhen ang may pananagutan sa mga aksyon ng iba pang puwersa. Pagkatapos ng kalahating buwan, ang source of true spirit ni Zhao Feng ay ganap na pinagsama-sama at ang antas nito ay hindi mas mahina kaysa sa mga unang yugto ng true human rank. Ang Watermoon God Peach Fan ay matagumpay na napino at na-control ni Zhao Feng. Sa Watermoon God Peach Fan, hindi na kailangan ni Zhao Feng ng anumang iba pang armas, kaya ibinigay niya ang Mystic Snake Blood Whip sa maliit na pasang magnanakaw. Sa mga tuntunin ng halaga, ang Mystic Snake Blood Whip ay malapit sa Watermoon God Peach Fan ngunit dalubhasa ito sa suporta. Maaari nitong i-upgrade ang sarili nito sa pamamagitan ng pagsipsap sa dugo ng mga kaaway. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay labis na nasa sabik habang pinaikot-ikot nito ang Mystic Snake Blood Whip sa kamay nito. Ginamit ito noong huling beses para kidnapin si Empress Qin. Tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Opisyal na siyang umaalis sa pag-iisa. Ang lahat ay naging matatag, ang Mystic Flower Treasured Bible at Lightning Inheritance ay tumulong sa isa't isa at ito ay isang mahabang proseso. Ang Lightning Inheritance ay isang kompletong pamana at higit na nakabatay sa teorya at kapangyarihan, ngunit ang kahinaan nito ay liksi at praktikal na paggamit. Ang Mystic Flower Treasured Bible, gayunpaman, ay nakalap ng asensya ng 100 Flower Chapter at iba pang mga masasamang pamana ng landas. Mayroong ilang iba't ibang mga diskarte sa paggalaw at bilis pati na rin ang iba pang mga trick na lubhang hindi karaniwan at maaaring magamit sa iba't ibang mga kondisyon. Sa pag-uulat sa chapter leader, ang 100 Flower Chapter spawns ay naalis na sa lugar ng 1000 Water. Iniulat ni Yun Xia. Hindi nagtanong si Zhao Feng ng anuman tungkol sa 100 Flower Chapter dahil wala na itong banta sa 1000 Water Chapter. Gayunpaman,
banta pa rin ang pamilya Yonside, Beside family at iba pang puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang Thousand Water Chapter ay mayroon ding mga nasawi pagkatapos ng labanang ito. Chapter Leader, pagkatapos matalo ang Yonside family, 2 tao mula sa pangunahing pamilyang Tian ang pumunta sa kanila. Ang isa sa kanila ay ang nangungunang henyo ng pamilyang Tian na si Tian Yunji. Sinusubukan din ng pamilyang Yonside na humingi ng tulong sa pamilya ng B. Marahil ay nag-aalala sila tungkol sa kontra-atake ng Iron Blood Religion Chapter. Iniulat din ni Chen Mengzhen. Ang Tian Yunji na ito ay nagmula sa pamilyang Tian upang makita ang kanyang mga kamag-anak sa pamilya ng Yun. Natagpuan ito ni Zhao Feng na medyo kakaiba. Chapter Leader, nakalimutan mo na si Tian Yunji ay may mga bloodline ng Tian at Yun family. Ang ina ni Tian Yunji, na pumanaw na, ay isang elder mula sa Thousand Water Yun family. Nagbabala si Daiye. Hindi nakapagtataka. Tumanggaw si Zhao Feng. Ang paghihiganti ng Iron Blood Religion Chapter ay magiging mas mahirap ngayon. Sa sandaling inatake ng Iron Blood Religion Chapter ang Yonside family, si Tian Yunji ay hindi tumayo at manood. Kung ito ay isang normal na true human rank, hindi ilalagay ni Zhao Feng ang mga ito sa kanyang mga mata, ngunit si Tian Yunji ay isang kababalaghan na nauunawaan ang layunin ng talam at may hawak na 2 makapangyarihang linya ng dugo. Ang layunin ng talam at layunin ng espada ay maaaring magwasak sa enerhiya ng pag-iisip at magkaroon ng tiyak na katatagan patungo sa enerhiya ng pag-iisip. Chapter Leader, iminumungkahi ko ang pag-atake habang tayo ang nangunguna. Kung talunin natin ang pamilya ng Yonside, ang Thousand Water Area ay magkakaroon ng tunay na leader. Si Yun siya ay isang baliw na lumalaban at agad itong iminungkahi. Nagsalubong ang mga kilay ni Chen Mengzhen. Dapat tayong maghintay hanggang sa umalis muna si Tian Yunji pagkatapos ay magplano mula noon. Kung tutusin, siya ang numero 1 henyo ng pamilyang Tian. Sa chapter leader dito, wala si Tian Yunji. Higit pa rito, ang labanan sa pagitan ng magkabilang pamilya at mga chapter ay hindi makikialam ng mga pangunahing pamilya. Malamig na tumawa si Yun siya. Nagsimulang magtalo ang 2 tinyente. Daiye, ano sa tingin mo? Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang tingin kay Daiye. Pagkatapos ng labanan, si Zhao Feng ay na-promote si Daiye bilang chapter protector na tumanggap ng mga order mula lamang sa kanya. Kahit na ang mga tinyente ay hindi nagawang utusan siya. Kung sino man sa atin ang makakapigil kay Tian Yunji, may pagkakataon tayong manalo. Kailangan din nating bantayan kung tinutulungan ng Beside family ang Yonside family. Hindi kaagad sinabi ni Daiye kung ano ang sa tingin niya ay pinakamahusay, kaya inilatag niya ang sitwasyon. Ang kritikal na punto ay kung sino ang makakalaban ni Tian Yunji at magdedepensa laban sa mga reinforcements ng pamilya ng Beside. Sa totoo lang, hindi masyadong malakas ang Beside family at Yonside family sa Thousand Water Area. Ang pamilyang Yonside ay itinuturing na karaniwan, ngunit ang pamilya ng Beside ay itinuturing na medyo mahina. Kaka-rating ko lang sa Thousand Water Chapter at kailangan kong patatagin ang sitwasyon bago ako makapaghanda ng mahinahon para sa Sacred True Dragon Gathering. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumikinang sa katahimikan. Isang nakakagulat na utos ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Sasalakayin natin ang parehong pamilya ng Yonside at ang pamilya ng B ngayon. Ang utos na ito ay agad na nabigla sa matataas na echelon ng Iron Blood Religion Chapter. Maging ang battle maniac na si Yun siya ay napatalon sa takot habang iniisip niya sa kanyang puso. Sa tingin mo ba ay madaling pakitunguhan si Tian Yunji? Kahit na ang 2 panig na pamilyang ito ay itinuturing na medyo mahina, sila ay malakas pa rin. Chapter Leader, sa tingin ko ito ay masyadong nagmamadali. Hindi naramdaman ni Daiye na ito ang tamang plano. Ang desisyon ko ay pinal. Ang ating pinakamalaking bentahe ay ang mga numero at mayroon tayong kabuuang 10 eksperto sa True Spirit Realm, kabilang ang mga nasa ibabaw at ang mga nagtatago. Medyo marami rin ang mga elite. Matigas na sabi ni Zhao Feng. Kaagad, nagsimulang tipunin ng Iron Blood Religion Chapter ang kanilang mga puwersa. Ang mga especially iya at iba pang puwersa na talagang kabilang sa Iron Blood Religion Chapter ay nagtipon din. Sa pagkakataong ito, ang mga puwersa ng Thousand Water Area ay natakot lahat.
Ang mga normal na maliliit na puwersa ay maaaring walang eksperto sa True Spirit Realm at kahit na mayroon sila, mayroon lamang 2 o 3. Nagsimulang salakayin ng Iron Blood Religion chapter ang pamilya ng Yon. Nagsimulang magsara ang mga kulay dugong nakadamit na figure sa teritoryo ng pamilyang Yon. Kasabay nito, ipinadala ni Zhao Feng si Chen Mengzhen upang salakayin ang pamilya ng Beside. Pero sa totoo lang, nandoon lang siya para pigilan sila. Medyo mahina ang pamilya ng Beside. Mayroon lamang silang isang peak na true human rank at 2 pang normal na true human rank na eksperto. Kailangan lang itigil ni Chen Mengzhen ang Beside family para hindi matulungan ng huli ang Yonside family. Ang tunay na larangan ng digmaan ay nasa pamilya ng Yon. Pinangunahan ni Zhao Feng sina Yonsha, Dai Ye at iba pang mga eksperto patungo sa pamilya ng Yonside. Ang pamilya Yonside ay nahaharap sa isang malaking panganib at ang mga puso ng mga tao doon ay nanginginig. Ang bulwagan ng pamilya Yonside. Matandang head ng pamilya, hindi mo kailangang mag-alala. Hanggat mapatay o matatalo ko ang bagong chapter leader, matagumpay nating maibabalik ito. Dahan-daang tumaas si Tian Yunji habang ang kanyang boses ay napuno ng pangingibabaw at lamig na nagparamdam sa lahat ng naruroon na parang sinaksak ng talam ang kanilang mga puso. Bumuntong hininga ang pinuno ng pamilyang Yonside. Sa kabutihang palad, dumating ka sa oras. Nakakatakot ang bagong chapter leader ng Iron Blood Religion. Kaya niyang talunin ang karamihan sa mga eksperto sa True Spirit Realm sa isang sulyap. Ang enerhiya ng isip ay isang maliit na landas lamang. Ang layunin ng talon ko ay maaaring maglaslad sa walang laman at kontrahin itong daw. At saka, umaasa akong makakalaban ko siya. Lumakas ang layunin ng labanan mula kay Tian Yunji.